Pagkaon sa mga kalas. Kay dili man pwede nga sa usa ka bulan kausaran ni mukaon. Kinahanglan mukaon ni adlaw-adlaw. Lamang nga may kusog kami, makapangita kami, labaw sa tanan ng Ginoo, malipon kami. Mao una ang imong pulong espirituwal ng pagkaon ng mong Ginoo. Mabalaan nimo nga ang tao luya sa pagpangalagad, luya diha sa pag-ilahi kang Kristo Jesus, luya o Ginoo sa pagbalik-balik sa simbahan. Sa rason nga talagsa lang siya mukaon sa pulong nimo. Gani sa series namo sa pagtuon sa Romans, kabay pa nga interesado sila dili tungod kay sa pagplastar sa pulong kundi tungod sa pulong ug ang Dios sa pulong. Pakigsulti ka namo Ginoo namo daning imong pulong imong pagatunan kay kung kami lamang mo Dios wala kami sarap ng imong pulong ikaw. Tabangi ang tagsa-tagsa nga masabtan imong pulong kay nakita namo nga mabaw ang sa labutan. Ugasi kami aron mong angayan kami sa mga panalangin ug saway paglipon gigalini. Amo din gipangayo ikuyan gyud sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mamupamo palihog. Wala ko na pungkol ha. Na Juan, ga estrana gani ni Mrs. Binay ko nga membro sa kumatos karon dili na pasduman ng abot. Kung kay dili sila kunang abot, ako nang abot kung tanong sa ka pastor explain ko. Pag-abot sa usa, ano sa ka pastor explain na ko. Pag-abot sa usa, ano sa ka pastor, wat pasabot na may igsoon na tumbay taon ta. Pasalamat ka sa Ginoo nga itipigat ka gihapon taliwala sa pagsulay. Nagpagbuhay ni sa kanter, wa man ko kita zero na tagbok ni zero sa tunga diha sa samang atubangan sa kapiter. May lang kay nakahilmet ko, tuhod abaga og kanira ako ang pangos, problema ang abaga ni angka. Ni ang ko ba ni anak din ko kaning diri ko ni angka. Ya kay pagka Sabado naman giulit ni doktor, kasi doktor po di ay og bukog giulit. So dito sakit-sakit kay sige lang padayon ta sa atong pagtuon hanungod sa libro sa Romans. Ang title sa atong mensahe karong butaga ang pagsupak sa mga Hudiyo ngadto kang Pablo. Atong natun-ang chapter 3 verse 1 hangtod sa verse 4 niaging Domingo. Okay? Nya ta review. Kaagi na mo mangutan ako ninyo. Unsa may kinsa may nagpatay sa mga propeta, naghingabot kung nagpatay sa mga propeta sa Old Testament? Si Jesus, kinsa may unang naghingabot niya og nagtugyan nga mopatay? Sa kang Pablo, kinsa may naghingabot niya og nagpatay? Propeta, Jesus ug si Pablo may common silang tulo. Ang mga Hudiyo ang nihingabot ug nipatay sa mga propeta ng mga Hudiyo. Ang nipatay ug nagpanghingabot ug nitugyan ni Jesus para ilansang si Jesus sa mga Hintil, Hudiyo. Ang hingabot ni Pablo ug nipatay ni Pablo undo dito sa sa Roma, tugyan ito sa magyapon sa kaso nito. Historically lalo magud sila sa Rome. Kung nasubra sila pero wala sila gipugutan nga ay judicial mo pina mo tong dito siya namatay sa Roma. So silang tulo adunay kumun ug ang kumun nila Hudiyo. Grabe no, sila may katawhan sa Dios ingon sa Biblia, sila ang mga katawhan nga mipatay sa mga propeta sa Dios. Now, nining passage sa chapter 3 atong natunan niaging Domingo sa background nini, gikan sa chapter 2 abot kina sa chapter 2 verse 1 hangtod sa bersikulo 29, giatake ni Pablo ang sayop o dili tinuod nga kasiguruhan sa mga Hudiyo. Nainumduman ninyo kaningon si Pablo ang pagkatinuli verse 17 hasta 29, ang pagkahudiyo ug ang tinuod ng pagkahudiyo dili pisikal kundi espiritual. Historical background mga igsuon nang hambog ug nang hingarboso man kining mga Hudiyo nga ang hulugan sa Hudiyo katawhan sa
Diyos. Ang marka sa katawhan sa Diyos sa gani pagka tinuli o circumcised gikan kang Abraham. Muna nga si Juan Bautista, pagwari Juan Bautista, ingon si Juan Bautista, kinsa may nag-warning ninyo o kinsa may garantiya ninyo para maka-eskapar mo kung malabot ka kasuko sa Diyos? Ningon sila, mga anak mini Abraham. So ang ilahang kasiguruhan na circumcision, nas ilahang kasubuan kay namang kasubuan, dila mo mga Hudiyo man mi. Mao na gani mga igsoon, giatake sila ni Pablo kay ang context, kung may context ining punto ni Pablo sa chapter 1 hasta yun na sa chapter 3, gihukasan niya ang tanang tao may pagano man o relihiyoso sa tanang paglaom sa tao nga ang tanan makasasala ug ang manuluwas ug ang makaluwas ng Dios si Kristo Jesus. Onya bilang representante sa relihiyoso mo ning mga Hudiyo mo nang atong natunan niya mga Domingo nga kung may lisod pa nga kumbensihon nga sila makasasala kining reli. Ato na lang i-paraphrase kung may lisod pang kumbensihon nga sila makasasala ang Baptist. Amen. So, yatake sila chapter 2 ang ilahang false nga kasiguruhan. Pag-abot sa chapter 3 verse 1, nireklamo sila, nisupak sila. Anticipated na siya si Pablo kasultian na giandaman ni Pablo ang ilang pagsupak. Kung sa'yo una nilang pagsupak, muna atong review. Unang pagsupak, verse 1 sa chapter 3, o maulay na Paul nga ang pagkahudiyo, ang pagkatinuli, pag-angkon o kasubuan, wala kagaranti sa kaluwasan na unsay gamit o pulo sa pagkahudiyo o pagka-circumcise. Nakuha ninyo itong natunanan? So, unsay pulos? Sa atuwa pa, o kanina yung bautismo, wala kagaranti at kaluwasan, kanong magbabautismo mga ta? Nakuha ninyo ang ilahang objection. Paano na dito ba ni Pablo? Verse 2, ingon siya, may bintaha sila dahil sila ginatagan sa mga saad sa Diyos. Ang problema lang nila, misalig sila sa ritual kaysa saad. Okay? Nireklamo pagit sila. O sige Pablo, verse 3. Sige Pablo, i-paraphrase na ko ng word nila ha. Niyon sila diya sa verse 3 nga, sige, kami may gihatagan og saad, ningon mo ka Pablo, nga gihatagan og saad, gihatagan ko ibig marka sa saad, ang marka sa saad, ning circumcision, namay lang mo mo. Sa ato pa, dili matinud-anon ang Dios sa iyang saad, kay sa aram niya, wala man gini sila nang naluwas. Sa ato pa, dili tayo matinud-anon ang Dios sa iyang saad, pakyas dahil sa Dios. Grabe lang ko sa Dios, no? Paano na dito ba ni Pablo? Verse 4, ingon siya, ang Diyos kanunay matinud-anon o gipakita pa jud sa Diyos ang iyang pagkamatinud-anon taliwala sa kapakyasan sa tao. Iya rin gi-quote ang Psalm 51 verse 4 ni David bilang pamatuod na ang Diyos matinud-anon. So muna itong matunan ni Agi Domingo. Napadayon ta. Now, lantawan ninyo ang verse 4, versikulo 4. Ingon diya digi akusar sa mga Hudiyo nga si Pablo nga ingon sa diha nga gisaaran man dayeg sa Dios nganong na may pipila nga wala mo tuog dili matinud-anon. Sa ato pa Pablo, ang Dios dili di ay matinud-anon siyang saad ug pakyas siya. Dingingon din si Pablo sa verse 4, gipakita hinuon sa Dios ang iyang pagkamatinud-anon bisan pa man sa kapakyasan sa tao. Unsay reaksyon sa mga Hudiyo? Mayon sila nga lami natin sa Diyos no? Bisan pakyasta, ipakita ang Diyos niya ang iyahang pagkamatinud-anon, taniwala sa itong pagkapakyas. Muna ilang reaksyon, dili. Unang objection, ikatulong objection, o pagsupa, iyon ko. Balik man. Mga bigin. Apan ko pinali sa atong pagkalautan, ipadayagan na ang pagkakaroon sa Diyos. Kung sa may ako ikay mo ni Ana, na ang Diyos dili-dili matawag sa iyang pagkakaroon ng sinod. Kita niyo mo? Verse 4, ingon si Pablo, verse 3, iakusar nila ang Diyos, nga dili matinud-anon ang Diyos sa saad, kaya na ipipila ang mga Hudiyo wala luwas.
Diningon gitubag sila ni Pablo sa verse 4, dili gipakita pag Ginoon sa Dios ang iyang pagkamatinud-anon siyang mga saad, ipadala niya ang anak, bisan pa man sa inyong mga kapakyasan Israel. Unsay reaksyon sa mga Hudyo? Ningon na hinon sila. Ug mao di ay na Pablo, paraphrase na ko ha. Ug mao di ay na Pablo, gigamit ni Miss Ginoo ang among mga kapakyasan para ipakita ang pagkamatarong sa Dios. Grabe ka pong nauna, no? Sa Sibano dire ingon siya, apan kon ang atong pagkadautan kay ang verse 4 ingon diha si Pablo, ibalik lang para makuha ninyo yung konteksto. Ingon ni Pablo, gipakita ka Dios sa Dios ang iyang pagkamatinud-anon bisan pa man sa atua sa ilahang kapakyasan. Ang ilang reaksyon tubag ang verse 4 verse 5 ingon sila, apan kon ang atong pagkadautan makapadayag hinuon sa pagkamatarong sa Dios, mayon ba kita nga dili matarong ang Dios sa iyang mga pagsilot kanato? Nagsulti ako sa tawhanon nga pagsulti. Ang buti pasabot nila mao ni. Kay ningon pa ka Pablo nga ipakita pa jud sa Dios ang iyang pagkamatinud-anon taliwala sa amo ang pagkamatinud di mga kapakyasan sa ato pa dili sa ato pa ang among pagkadautan ug pagkadili pagkamatarong gihimo nga mahimong mapakita ang pagkamatarong sa Dios. Sa simple nga pinulungan, gihimo ingon si Mario, gihimo di ay ang among mga kapakyasan bilang backdrop para ma-highlight paging ang pagkamatarong sa Diyos. Pablo, may umugot pa sa mo. Nakuha niyo verse 5. Yan sa ikapadayag, ang ulong yan na ikapadayag mga igsoon sa ESV, comment sa King James, demonstrate sa NASB, sa ESV show. Ang buti pa sa butana, kanang bitang example, kining na puti o itong. O puti ratanan na makita ninyo dire, mailhan ninyong itong dili. So kinahanglan na ay itong para mailhan ang puti. Mo na ilahang reaksyon. Ingon ni Pablo sa verse 4, gipakita pa jud sa Dios ang iyang pagkamatinud-anon bisan pa man pakyas mo sa taghang butang Hudiyo. Ningon siya, amo ada ay pakyas mao gigamit sa Dios para ipakita, ikumpara pag yun ang pagkamatinud-anon sa Dios. Diningon dahil sila ni sumpay sa atong pa Pablo, dili pwede muhukom ang Dios namo. Pero man, gigamit man ni sa Hudiyo, sa Dios. Diningon diha si Pablo sa verse 5 sa katapusan, na-close and open parenthesis diha, naningon siya, gagamit ako sa tawhanon nga terminolohiya. Ang pasabutan ni Pablo mga igsoon nga nigamit siya, conscious si Pablo, nahibalo si Pablo, nga nagamit siya og lingwahe nga dili pwede ngadto sa Dios kundi i-apply ra dapat sa tao. Grabe ang ilang reaksyon, no? Grabe ang ilang objection. Kay kabalo mo mga igsoon, kini magumang nga Hudiyo, ang ilang pagsalig ini naa sa rituales wala sa kan Kristo. So pag-abot ni Pablo, walihan sila nga kamo makasasala bisan man pareho sa ang chapter 1 pag makasasala, pag-abot sa chapter 2 kamo pud makasasala sa relihiyoso. Unang ni-react sila sa chapter 3. Ang ilang reaksyon mo to, na kung may bintaha sa pagkahudiyo, kung may bintaha sa pagkatinuri, ngayon pa kung sabihan mo bintaha, nagyatagan mo o kining saad, minsan niya kailangan wala mo tupak, kasi dahil ang saad, ingon ang Diyos, ipakita pag yun ang iyang pagkamatinalam, taliwala sa inyong pakapakyasan. Ingon siya sa ato pa, gigamit di ay ang among kapakyasan para mapa-highlight pag yun ang pagkamatarang sa Diyos. Ingon din sa verse 5 sila, dili dapat hukman ang kasuktan sa Diyos. Grabe, no? Grabe nga, kuwan. Kita mga tao, expert ba yata, anak? Oy, dili patungod na ako. Dili kami anak. Naong may anak na karon sa ato pa, dili. Mula ko'y sala dili. Imuhagi ng sala. Nakuha niyo yung punto, iisulti na ninyo ang explication ng mga inaanak karon. So, paano nagitubag ni Pablo? Verse 6. Siya palayo yun. Ang pulong na palayo ka na, or dili na simba ko, ha? Oy, simba ko, kumingulong. Dili na mo. Ang word nga palayo ka na, God forbid sa English or sa King James, sa ESV, by no means, pinaka basko, strongest
na o pinakabastog na expression sa usa ka Hudiyo nga moingon sila dili na tinuod or away with that thought. Ang pasabot palayo kana huna-huna dili na unthinkable, impossible na. Kunya empathic na pagsulti, hindi empathic disulti na ang effort. Dili binabato tinuod nga gigamit kung gigamit mo sa Dios nga nanggamit ang Dios para ma-highlight pagditang iyang pagka matinud-anon sa inyong mga kapakyasan. Dili na tinuod. Muna yung unang tubag. Ikaduha, siya ng yellow, lihir ko basa. Unsa, begin. Sa umahan sa Diyos Unsay, giakusar nila ang Diyos gagamit nila para mapakita kuno ang ilahang ang pagkamatarong sa Diyos pinagi silang kapakyasan. Ingon si Pablo, dili na tinuod, palayo na Diyos na. Dili na tinuod, imposible din na. Kung tinuod, ang pasabutan ng yelo, ingon si Pablo, kung tinuod pa na, nganong muhukom pa man ang Diyos sa kalibutan. Diri, assume ni Pablo, gi-imply ni Pablo, nga kung ang Diyos gagamit pasaylo ako, ang mga Hudiyo, nagpasabot nga ang Diyos dili dapat bukom nila kay gigamit sila sa Diyos. Pero si Pablo, pasabot ni Pablo nga matarong ang Diyos kay muhukom man siya unya sa palamuton nga kalibutan. Ang argumento ni Pablo mao ni kung ang Diyos gagamit di ay og sala. Balik na ko, matin na ko. Kung ang Diyos gagamit di ay og sala para mapakita ang iyahang pagka-Diyos. Ningon ang mga Hudiyo nga reaksyon, sa ato padili niya pwede hukman ang tao. Ingon si Pablo, dili na tinuod kay ang Diyos maghuhukom nga matarong. Ang gi-imply niya ni Pablo mauna, bisan pa man napakita sa Diyos ang iyang pagkamatarong taliwala sa kapakyasan sa tao, wala na nagpasabot nga ang Diyos dili matarong. Kaya nga naman, gi-imply na ni Pablo nga kung tinuod pa ng inyong giingon nga gigamit mo sa Diyos, gigamit mo sa Diyos, unya kuan kini dili na dapat hinukman, nganong buko man siya sa palabuton kay ang Hudiyo kabalo gyud na nahihukman ay sa palabuton. Na kung gagamit ay ang Diyos og sala, dili siya pwede nga muhukom sa palabuton, dili siya qualified. Sakto ba? Ngayon si Pablo, dili na tinuod kay nga naman maghukom nga matarong ang Diyos. So munay dili sa tama apply ha. Muna ila tubag ni Pablo. Pagkabati nila ana, unsa ilang reaksyon? Kaya sila ay matarong nila ang Diyos. Muna ilang ingon, dili natawa ilang objection na ikaw pa. Unsa may pagsupak ni ikaw pa. Makita rin niyo? Mga ready begin. mga tagaluman sa City, kung lahat nila'y walay manapano, sa may ana, kadtong ilang kakulang sa pagtuon na kapanimog ang walay kasalanan sa pagkapaniguron sa Diyos. Apan kung pinahin sa pagkapaniguron sa Diyos, lugayan nato sa pagdalay kaniya, nga magahukman pa man ako inyong mga kasalanan. Ang ilang objection ang ilang pagsupak sa verse 5, gi-intensify pagid nila sa verse 7 ug verse 8. Ang gud pasabot anak i-paraphrase na ko mauni. Ingon nila, objection number 4, kung ang paghimo di ay og sala, mahimong gamito na ko ng word ha. Kung ang gamito na ko ng word para masabtan nato. Kung ang pagkamaot mahimong gwapo ang Diyos, ang hukman pa man po bilang mga sasala. Dili ba mas maayo na magmaot na lang ni haron ang gwapo ko bilang Diyos? Kung ilang objection, wala na pasabot nila na. Grabe no? Akong ibalik. Kung ang pagkamaot sa tao, pinaagis pagkamaot sa tao, ma-highlight, mudagaya. Ang word niya, ma-highlight, mudagaya, mapakita ko yun ang pagkagwapo sa Diyos. Nang gigamit ko sa Diyos, anong hukman pa man ko? Ganun mang dili na lang ko magmaot na lang sige, harong mo gwapo pa din ang Diyos. Ingon si Pablo, ingon sa mga uban nga na-slander, na BI-BI. Paano na gitubag ni Pablo? Gitubag na ni Pablo, nasa verse 8 sa katapusan.
Give ko. Apan, begin. Now, ang tubag ni Pablo diha murag ni ka murag di man di man convincing Paul. Di man convincing Paul. Ang ilabing argumento Pablo kaningon sila nga o gigamit dai mi sa Dios para mahimong amo pagkamaot para magwapo pag ang Dios na hukman pa man mi. Di dapat maghimo na lang sigig dautan para mapadagaya magyud ang iyang pagkagwapo. Pero gitubag na silang Pablo, apan matarong gayon ang pagkahinukman sa silot sa maong mga tawhana. Ang pasabot ana daghang conclusion pero ang duol mao ni nga katong muhingon ana angayan nga ikondena o angayan itambo sa linaw sa kalayo sa walay katapusan. Kung pasabot ni Pablo, angayan o hukman ang tao ningon ana. Wala gitubag ni Pablo sa sa detalyado kana nga pangutana kay gitubag niya na dito sa chapter 9 sa Romans. So diri mo ra na iyang tubag. So kung i-summarize nato ang ato ang mensahe karon buntag mo ni verse 3, verse 5, verse 4 ingon sila nga gipakita pa Dios Pablo gipakita pa yun sa Dios ang iyang pagkamatarong bisan pa man sa akong kapakyasan pagkamatin-ano. Ingon sila dayon nan o mao day na Pablo maghimo na lang tagdautan para sidlak pagyud ang pagkamatarong sa Dios. Dapat dili na mihukman kay gigamit man niya ang Dios giakusar nila nga gigamit sila sa bentaha sa Dios. Now, unsa di ay punto diri ani mga igsoon application diri ngadto nato mga taga-Romanos. Pamatin ninyo ni. Diri magud si Pablo nagpakigsulti sa mga Hudiyo or sa klase sa mga tao nga imbes mo paubos o mo hinulsol ilahang pakamataronganon ang ilang mga sala. So ito may Pangatarungan. rationalize bitaw Pangatarungan. mga tarungan no? Pangatarungan. Mga tarungan. Gusto nilang i-justify nila kay kung lantaw yung mga context sa kabilugan, chapter 2, i-atake sila ni Pablo sa sayop na kasiguruhan. Ngayon yung kasiguruhan na base sa inyong reliyon, pagkatinulig, pagkahudiyo sa inyong kasuburan, di naggarantiya kaluwasan. Pagkabatid nila anak ni Muday, so na kung may pulos ang pagkahudiyo, pagkatinulig. Kung si Pablo na ay pulos kay kamong hitagad saan, kung ang saan, matiwan ang gatumanan sa saan, matiwan man, Jesus, mao ang anak ni David, anak ni Abraham. Pagkabot nila, sige, kaya sa aran mami, verse 3, kaya sa aran mami, walang nakita na nangaluwas ng mga Hudiyo. Ingon si Pablo, ipakita niya sa Diyos ang iyong pagkamatinod-anong, pagkatutom siyang saan, bisan naman siyang kapakyasan. Ingon si Pablo, sa ato pa niya, sa ato pa niya, Pablo, gigamit sa Diyos ang among pagkapakyasan para mapakita ang iyong pagkamatinod-anon. Ganun, hukman mami, kung gigamit ay sa Diyos. Diningon si Pablo, dili na tinod kay hukom ang Dios. Sa ato pa matarong ang Dios. Pagka verse 7 hangtod verse 8 tingon sila nga ug mao day nga para manindot pagyud ang Dios. Dapat maghimo na mi dautan kay among pagkadautan kapanindot ko man gyud sa Dios. Karong dili man ta maghimo pagyud dautan. Diningon si Pablo, ang tao nga musulti niya na angayan nga hukman. Muna akong ibalik mga igsoon, mao ni si Pablo magudiri mga igsoon, gasulti o klase nga mga tao nga imbes nga muakop silang sala mo paubos nga dili day nagaluwas ang mga rituales o relihiyon ilang na Hinuong i-justify. Gusto ba siya justify? Pagkamatarong. Gipakamatarong, matarong ang ilahang kindog. Kabalo mo mga igsoon, expert ba ita na? Amen? Dumduman ako, nagwari ko sa kapatay. Kunya, natoy taga-DI ito na napatay, kung nakapuyo na sa desday, dito kita ang nagwali. Pagwali dito, yung ko nga, ang akong argumento yung ko nga, kinahanglan ang mubayad sa sala katong walay utang. Kaya paano ka manglaba?
sa sanina sa uban pero imong kamot puno ko kasiti. Mapuno na noong trukuan. So ang mubaya nakatulay sala. Engko diingon ko nga dapat dili kabayad ang payong utangan sa payong mga utang. Dili siya. Diingon ko nga mauna na dili ko di mo makabayad sa imong sala kay dili na dawaton. Kay naa mo mo bayaran nga imuha. Dili mo siya. Kung mao day na ayaw may wali-wali. Maili ko na imong sala. Mali na hilong ko. Huwag ko paabot ka ro. Gumauna gani may kay di tabangan ko Ginoo. Mauna gani ka kinahanglan ta persona na walay sala. Mauna si Kristo. Jesus, pagkapatay sa akong lulo, niwali ko, patay gihapon. Engko nga ang problema nato mo ni ang bunga sa sala kamatayon. Adili ang bunga sa sala sa ato pa kini kamatayon bunga ra. Ang punuan sala. So kung imuhang solusyonan ang punuan, ang bunga, dili mawala kay tora ang punuan. Eko para masolusyonan mawala ang kamatayon, muundang tag sala, tumubak ang palahubog. Di ko daw sala. Uyuan ako nahok na kainom. Kunya, mura kong isantik akong dalugan, ingon ko na mo kamo sa amang kamundang ng sala. Kamo mo siya ingon, di mamatay. Buwan tayo niingon, may bisulutihan kung silang kaluwasan, ilahamang i-justify. Kung na, dibi, ang batasan sa uliyo. Nung duman ako, dili ako ibang tao, ako kung galingon. Nung duman ako, dito ko sa school, mga yung people, kailangan ni Ma'am Yap, sa patulang tawag ka, kailangan ni Ma'am Yap, nag-project ni o science nga, unong ka-volume nga science nga libro. Kunya, da-klase siya, da-lecture. Ako sige lang kung kasi may mga picture-picture, mga stars, mga animals. Nga kabalo ko, mas kayo na ako, wala ko na mati. Siya ulo! Ano wala ka mamati sa akong lecture? Kung ma'am, nagbasa man kung ato ang gipalit nga giamutan nga libro. Kasi dili pa panahon ni nana karon lecture nako. Kung awag mao dai na gipalit pa man ni. Naubot po na ako mao expert kita ang mga igsoon sa pag-justify, sa paglikay, sa pag-alibay, sa pagmakamatarong sa ato ang kaugalingong sayop imbis mo paubos kung hinulsol kita. Amen? Gani mga igsoon mo hindi na-address ni Pablo ng mga klase sa tao. Kabalo mga igsoon ang implication ani mao ni ilahang ipasipad-an ang kinaiya sa Dios nga ilang ginasimba mismo. Dili ipakita sa Dios nga siya matarong, gani dili nato ika-iskapar o excuse ang atong kapakyasan ug atong ibasol ngadto sa Dios. Ingon si C.S. Lewis, ako si Banoon, ipagwa nato ang Dios sa atong eskwelahan, ato siyang ipagwas sa atong mga balay, ato siyang ipagwas sa ato ang mga kinabuhi, ato siyang ipagwas sa ato ang adlaw-adlaw nga pagpangita, kunya kunay mga pagsulay, ato siyang pangutan kung asa namang kalon. Tinuod ba? Sa atong kinabuhi, pawat rin Lord, bako ka, aga kinahanglan nimo. Sa imong panimalay, murag walay Dios ipagwa ninyo siya. Sa eskwelahan, sa inyong panginabuhi, ug naay pagsulay. Disgrasya, Lord, asa man ka? Tinuod ba mga igsoon? Dili nato pwede himo excuse or alibay or pag mga tarungan kita sa atong kapakyasan kung basulo nato ang Dios. Kaya ang Dios nagapabilin nga matinud-anon kung matarong walay depekto sa kinaiya sa Dios. Ang depekto na adiri nato. Amen. Ang depekto na adiri nato mga igsoon. Ang Dios matarong nga maghuhukom. Gani pamati, ang Dios dili ipakita nga matarong nga maghuhukom kung hukman man niya ang tao, ang ayan kanang hukman kay siya matinud-anon ug walay makapangutana sa iyang pagka-Dios ug pagkamatarong. Gani dili kita angayan nga masuko or magpait. Bitter ba? Say, is one of bitter. Magpait? Bitter ba magpait? Magbitter kay moingon ta Ginoo ang una-una o ingon sa Biblia ug ang atong argumento nga pakyas mao ni. Dios, ikaw mo'y nagkontrolar sa tanang butang. Tungod kay ikaw nagkontrolar sa tanang butang, kunya naabot kini nga pagsulay sa akong kinabuhi. Unsa man ang klase, Lord?
Kabalo sa imong batbot pasabot. Ginoo, igaw mong pagbuot ug ako pa na sa imong trono, mas makahimo kung mas maayo mo. You replace God but in your sa imong kaugalingon. Pakita nimo ang Ginoo o mga pagsulay mo ni siya mo na kung ako pa diha puro sa imong trono di gini ani. Sa to pa mas alam mo kanay sa Dios. Dili na niya ang dalan. Dalayo ng Diyos sa atong dalan. Amen? Muna nga, ulit natin gumagos na ang yung bayan. Kung ang bayan, muna ang discomfort, inconvenience. Bayan ang pugnas atong pagpangalagat. Nabi tayo ba? Ayaw na sa takot o sila lang. Nabi tayo ba? Kilin magdalan. Kung yaman ka palapit sa Tuhan. Amen? Iba yung ilo lang. Justify ito. Mga igsoon, kung ang Diyos mo kundina sa usa ka tawo, ipakita ng Diyos matarong ang pakyas na sa tao. Now, in application magod sa konteksto diri sa atong itunan karong buntaga, ibalik nato sa konteksto mo ni. Gitira ni Pablo ang mga Hudyo sa sayop nilang pagsalig silang relihiyon. Mura pagkabot sa chapter 3 verse 1 to 8, nireklamo sila, justify sila. Hindi pa Hudyo ba? Hindi po. Nganong gitira silang Pablo? Application ta sa context. Nganong gitira sila ni Pablo? Pamatiin ninyo ni mga igsoon. Dili gusto si Pablo na dili sila makaangkon og kasiguruhan. Gusto ni Pablo na makaangkon sila kasiguruhan, pero dili mabasi unta ang kasiguruhan dito sayop nga basihan, kundi makaangkon sila kasiguruhan nga nabiya kang Kristo Jesus. Mao nang gihukasan sila ni Pablo sa tanan nilang paglaom sa ilang relihiyon, kay kung may gahit pa o kinahanglan milagro nga makonverter ang usa ka tawo, mao lang Hudyo. Muna gibirahan sila ni Pablo, may-react sila. Dili kay anong gibirahan sila, dili kay suko si Pablo nila. Dili kay tungod nga dili ganahan si Pablo makaangkon sila kasiguruhan. Gusto si Pablo makaangkon og kasiguruhan, pero kana kasiguruhan nga tinuod kung nabase diya sa Biblia. Mao ko na baya sa ato ang igsoon. Usahay ang Biblia mo konfronta nato. Usahay si pastor ang atong igsoon nga kasiguruhan mo konfronta nato. Dili kay iput down ta, dili tungod kay pakaulawan ta, dili tungod kay biay-biayan ta, kung dili para luwason ta o makaangkon ta sa hapsay o tarong ng kinabuhi. Usahay na sukod ako sa akong misis. Kaya ako ang pangos, kada dahil tulog, lisingan. Ino mo magligo, lisingan. Kabalo mo kung sa kahapdos lisingan, sinuri ko nakaginig pangos mo. Pero tigil mo sa kita, masukol ako na po, diya! Ito na ganang injection dre. Wala ganang injection. Amen? Awala ganang dressing. Habdos kayo. Kung yan man, magkanang dressing ang butangan na tayo. Kuhaon pa mo ni kugang-kugang. Kuhaon pa mo na kugang. Mas habdos pa sa mga baga. Pero mga igsoon, ang kamaturan mo ni kinahanglan na ay konfrontasyon, na ay sakit nga gamay, haron luwason kita sa mas dako nga sakit. Amen? Mao ni ang kuan ni Pablo diri. Pastor ni Pablo, gusto kag kasiguruhan. Pero kanang kung nabase diha kang Kristo Jesus kay pagwali diha ni Pablo sa Biblia, di sila mo makasasala sila. Ano man, nakay mga Abraham. Tinuli diha ni, na may kasuguan kumpara atong mga pagano nagtutuan atong bato o debulto. Mas nabaw ni nila yung si Pablo dili. Nato mo kasuguan nga kung natunan niya na mo kasuguan gipakyas ko ninyo. Napakaulawan o na kasipatan ng Hinuon ang ngalan sa Diyos. React sila. Ay gusto sa Diyos na makaangkon ka kasiguruhan lamang nga tinunanay ang kasiguruhan. In principle, mauni. Kining kamaturan, musulti man og sakit, mga igsoon. Pero hinumdumitin ni nga kanunay na para sa atong kaayuhan. Para may permisa tayo. It is always for our redemption. Either luwason tas ato ang sayop na pagtulunan, either luwason tas atong kaugalingon, kay kadalo mo kung may problema pa atong kaugalingon, ingon ni Juan Luna.
So in conclusion, ano yung mga igsuo? Di ko na kong basa. Ang kaayusan niya Amen? Kung sultihan ka nga igsuon, sayot na siya, timuari. Kung imuha na, kung mga tarong ka, abilin mo maluwas ka, delikado ko yung kastaking delikado. Ang mapayabsanon, pero isog na itong mag-promise mo. Isag na, isog. Pero kinahanglanon na ito mga igsuon. Kung takot ko ng istorya, niya itong nanay humanay, Judgment Day na bitaw, ang tanang tagugumatos, gihukman na. Nanindog na sila sa tumbangan sa Diyos. O niya, kay daghan man, di ba nung simbahan, tanang tagugumatos. O niya, nayon na ang Ginoo niya, sige, maghusay na ta. Makigusayan na natin na inyong mga hinumungan. Dili natin yung mabalaan. So, usa-usa, linya. Una, nilinya si Pastor. Ngayon si Pastor, Lord, natutom na ginunta ko, bilit pa lakot ng dala. Ang usan ni Paul, Ginoo, natutom ug nagtuo na ginunta ko Kristo Jesus ug dili pa inahit tinubing magbawalik. Ang usan ni Paul, si Pastor Manggod, Lord, taas kayo mga magwali. Alauna, ikutoy na ko. Ningon po ng uban, Ginoo, ug dili pa tungod sa ako ang silingan nga sigig-simba, pero buyagon na po. Tutumon pa ko, Lord. Ang uban ningon, napahidol mo upos ibang membro Ginoo. Muna wala ko na tuong ipaduol ng simbahan. Ang uban po ningon, kinahanglan mo yung ato maghinay kay sa simbahan wala may pagkaon. Ang uban ningon po, ako kindaran, lugaw na. So na din mahinahin ang lugaw na. Ang uban po ningon, layo kay simbahan, Lord. Ug doon pa unta na Ginoo, imo ba lang ipatindog diri tupad sa balay? Simba ko sige. Pwede na sa balay, mati ako akan tao wali. Ingon ang uban po, kinahanglan man ako bantayan ako ang mga baboy kaning karabaw pamilya, Lord. Kung wala kami ko ni mo gihatangan, Lord, kung kini makaling baka karabaw pamilya, simba ko. Ang uban yung diesel yung kaya ni Lord, wala di tayo. Ang uban yung Lord, gigamit mo ng minimo. Dieter bitaw. Din ang utana ang Diyos nila ningon. Kana bang mga butana, mas importante pa nako, o kamo ba mas alam pa nako. Kung sa inyo ito ba? Ako, Lord, kinisulti-sulti mo ako. Makalong ko sa inyo. So, mali mo na ito ba? Kung may mong ka na, buol pa ng simbahan, Lord, sa balay, sige na kung simba mo yung naginoong, mas alam na tayo na ako. Lord, ni kuwan na ko, ni kinahanglan ni mangita o pagkaon sa among ang pamilya, sa ato pa, wala dahil ko naghimok sa tanang pinakamaayon ako para pagpadalagulan ko din, para pakan ko makadalang ka ng lawas, para dito malaga. So, may mong gingon na mas alam ka kaya ako. Kung sa'y pinaka-the best ninyo nga sa lumatos. Kabay pang tulong sa Diyos, magpabiling sa tumunan ng kapasitasin. Ang mga namahit nun, natunan na mo ang objection sa mga Hudiyo. Ngayon may agapit itulo ng mga Hudiyo. Ayaw ka. Kay kinaiya na mo bilang makasasali. Sayon kaayaw na mo, mas sayon o Ginoo ang mo justify kaysa mo admit. Mo ako sa sala. Sayon ang mo matarong. Kaya Ginoo tagay kami o kasing-kasing ang mapayusanong kaya diha sa pagpaubos o paghinunsul na ang tinuod na kasiguruhan. Panalangin ninyo tumangkulan sa mga kasing-kasing sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. He has freed us. He will